Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Ten of Autumn, napakaganda nito si Gemini. Sobrang sipag. No? Sobrang sipag ninyo. Sobrang mahal ninyo ang inyong pamilya. Focus ninyo, priority ninyo maybe is your family, the welfare of each and everyone sa pamilya, no? Pagdating sa pera, siguro you are the sole provider or maaring ikayo ang major na provider sa pamilya, no? At ano din, yung feeling ninyo nasa balikat ninyo talaga, yung pag-iipon, pagsisave para sa pamilya, pagsisecure ng financial future ng inyong pamilya, no? At kaya naman, maaaring yun talaga ang inyong pinagsisikapan, yun ang inyong pinagkakaabalahan sa ngayon. You want to make sure that you can lay a solid foundation in terms of your finances, no? Hindi lang yung financial security and stability for few months but for the long term dito ang pinagsisikapan ni Gemini. So good luck po. For others of you, maaaring meron ditong pagtitipon ng pamilya. Maybe you're going to discuss about inheritance. Maaaring may mga pag-uusapan kayo dito about documents, no, mga papeles na kailangan ninyong asikasuhin para siguro doon sa ano ninyo, sa mga mana ninyo, no? Maaaring ganon ang ganap dyan for some of you. So, what else? We have Four of Autumn. Ayan, pera talaga, no? Ang advice sa inyo dito ni Four of Autumn, manage your money wisely. Okay? Manage your resources wisely. Tama yan, pag-isipan ninyong mabuti para nang sa gayon, mas makita ninyo ang tamang diskarte, no? Kung papaano ninyo mas mapapalago pa inyong pera, papaano ninyo mas save ang inyong pera ng maayos, no? Na makakasiguro kayong in a safe place. Talaga yung inyong kaperahan, okay? Balance also is needed dito, no? Balance sa pagmamanage ng inyong pera, sa pagkikip ng inyong pera, no? Balanse ng paggastos versus pagsasave, no? Yung ganon. Kasi maaaring ang iba din sa inyo, sometimes nawawala siguro or humihina ang financial discipline ng iba sa inyo, no? At parang hindi nyo na nabibigyan ng panahon ang pagdidiskarte talaga kung papaano ninyo din i-manage ng maayos ang pera, no? So maaring ganun din ang ganap paminsan. Kaya tutukan ninyo, no? Tutukan ninyo ang pagdidiskarte sa pag-save at saka sa paggastos, no? Yung balanse dapat meron, yung siguro paggagawa ng budget plan could be important for some of you na hindi pa gumagawa ng ganon, no? Because that could help you a lot better, no? Para mas maging maayos ang pagpapatakbo ninyo ng inyong kaperahan. So, what else for Gemini? We have renewal. Ayan. So, may mga kayo dito siguro, panahon or period wherein marirealize ninyo na teka lang muna, parang pagod na ako sa mga ginagawa ko, parang teka lang muna ako, mag-re-evaluate muna ako ng sarili ko, no? Kasi maaari din siguro na go lang kayo lagi. To the extent na siguro paminsan nararamdaman ninyo, parang hindi ko nakilala ang sarili ko, no? Dahil sa lagi na lang kayong nakafocus doon sa mga ginagawa ninyo sa trabaho, obligasyon ninyo sa pamilya, no? Yung focus kayo doon, pero yung sarili ninyo parang hindi na kayo tap into your soul. Hindi na kayo nakakapag-tap into your higher consciousness. Kaya siguro, at some point, dito, marirealize ninyo na, teka, step back muna ako. No? Kailangan kong mag-check-in muna sa sarili ko. No? Maaring ganon ang ganap dito. So, there may be a time dito siguro na mag-meditate kayo, mumuni-muni kayo, magra-reflection mode kayo dito so that you can review, no? You can do a life review sa sarili ninyo. Ano na nga ba ang mga nangyayari sa buhay ko? Ano na nga ba ang mga ginawa ko? What are the effects of
those decisions sa ngayon, ano na ang susunod kong gagawin? What should be my focus sa ngayon, no? So, maaaring mga ganon ang ganap dito for some of you. So, Gemini, tignan natin kung ano pa ang inyong sitwasyon. Final message na. We have, nobody's life is perfect. Yan. When you're going through tough times, keep on going. It's brighter ahead. Yan. So, napakaganda. Wala naman talagang perfect journey, no? Walang life's journey na walang mga life's hiccups, walang mga humps and bumps na mararamdaman or ma-experience tayo. There will always be tough times, no? Sa bawat journey ng buhay natin. Ang mahalaga lang, continue on with your journey, no? Ang mahalaga dyan, dahil parte na yan, normal na yan, na parte ng mga buhay-buhay natin, ng mga challenges sa buhay, matuto na tayong dumiretso lang, no? Huwag tayong magpatalo sa mga challenges na yan dahil nandyan din yan for a purpose, no? Tulungan tayo na maging resilient tayo. Tulungan tayo na matuto tayo na magpakatatag, no? Dumiskarte ng maayos, no? Yung magkapag-isip ng diretso at maayos kung paano natin i-handle ang mga challenges, yung mga ganon, ano? Kaya wag nating sukuan, ano? Wag tayong sumuko. Just continue on, just continue to persevere. Dahil ang mga challenges na yan sa buhay natin, yan ang tumutulong din sa atin, para tayo ay maging matatag, matibay, matuto tayong buhayin ang inner strength natin, ang courage natin, ano? Nandyan din sila sa buhay natin, ano? Para turuan tayo na lumaban sa buhay, 'di ba? Lumaban sa buhay, mag-continue on sa hamon ng buhay, 'di ba? So, good luck, Gemini. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Libra, paunang mensahe ninyo ay 7 of Autumn. Ayan. So, have patience. Yan ang hinihingi ng inyong sitwasyon sa ngayon. Magpasensya pa kayo. Maghintay pa kayo, yung ganon. Because there is a promise dito, Libra, no? Sa 7 of Autumn energy, na kung ano yung hinihintay ninyo, kung ano yung ine-expect ninyo, ay dadating at dadating yan in God's perfect timing nga lang, no? Hindi sa sarili ninyong timeline, but in God's timing, no? And it may also come in a different form, hindi doon sa exact form na ine-expect ninyo, but mas mabuti, mas maganda, mas best para sa iyo kung ano man ang parating sa inyo, no? There is a guarantee dito para sa inyo na kung ano man ang hinihintay ninyo, it will come, hindi lang doon sa exact form na hinihintay ninyo or ine-expect ninyo, no? So, instead of insisting, instead of feeling bored siguro, no? Step back muna kayo ng konti dyan. Huminga kayong malalim muna. Step back a little from what you are focusing on right now at magmuni-muni kayo. Maybe now is the time for you to re-evaluate and reassess what is happening sa buhay ninyo. Ano na ang mga ginawa ninyo, no? Ano na ang naging epekto ng inyong mga ginawa. And who knows, no? May madiscover kayo dito na baka kulang pa ang inyong ginawa. Baka meron pa kayong kailangang gawin para nang sa gayon mag-come to fruition na kung ano ang inyong hinihintay. Hindi ba? Kaya, kailangan ninyo dito na magmuni-muni muna kayo, no? Mag-reflect kayo. Kasi maaaring may mag-come up dito na new perspective, no? At yun pala ang kailangan pa ninyong gawin sa ngayon. 5 of Autumn, na yan. 4 of Pentacles energy. Dito naman sa 5 of Autumn energy, parang meron kayo ditong tutulungan or maaaring kayo ang nangangailangan dito ng tulong, no? So, depende sa inyong sitwasyon, but maaaring there are people that are coming towards you dito para humingi ng tulong sa inyo, humingi ng support, anong klaseng assistance, no? Maaring resources, maaring ganon.
For others of you, maaaring kayo din ngayon ang nangangailangan ng pera, maaaring kayo ngayon ang hihingi ng tulong, no, sa ibang tao dito, no? Maaaring ganon din ang sitwasyon. For others of you, siguro mayroong issue sa trabaho, maaaring may issue sa source of income ninyo, maaaring meron kayong issue that you are dealing with dito sa inyong career, maaaring ganon, no? But kung meron man kayong issue ngayon sa career ninyo, sinasabi na ng energy na to na now is not the perfect time then para kayo ay mag-isip na mag-career change, no? Pag-isipan ninyo mabuti muna before you make a decision or before you jumped into that decision, no? So, pakiramdaman ninyo muna, tignan nyo muna, baka ma-fix pa kung ano man ang issue ninyo dyan. And who knows, diba? Who knows? Mas magiging maayos na. Kapag na-fix ninyo yan, mas magiging smooth sailing na ang lahat. So, tignan nyo muna, pag-aralan nyo muna. Don't decide agad-agad, no? Pag-isipan mo muna at itry na munang effects kung ano ang dapat effects dahil maaaring maayos pa yan. We have 8 of Winter. Ang iba sa inyo dito, Libra, merong nagpe-prevent sa inyo from doing whatever you want to do. And maaring yan ay mga negative thoughts ninyo. Maaring negative thinking lang yan, no? At yung parang siguro may mga negative criticisms or negative comments kayo naririnig from other people, and maaring nagpapa-intimidate din kayo dyan. Maaring nagpapa-apekto din kayo sa mga negative comments na yan na nanggagaling sa ibang tao, no? So, parang binibigyan ninyo, that way, binibigyan ninyo ng kapangyarihan yung mga negative comments na yan over yourself, no? Kapag ganon, na napiprevent na kayo na gawin ang mga gusto ninyong gawin dahil doon sa mga komento ng mga tao sa inyo, no? So, wag ninyong hayaan ganon because in the first place, Libra, you know yourself. Ikaw lang ang tanging nakakakilala sa inyong sarili ng 100%. Kayo lang ang tanging nakakaalam ng kung ano ang mga capabilities ninyo, kung ano ang mga kakayanan ninyo, ano yung mga talents, skills, and gifts ninyo, paano ninyo yun magagawa, paano ninyo gagamitin. Kayo lang ang tanging makakapag-discarte niyan. Kayo lang ang tanging nakakaalam niyan. Kaya, huwag kayong magpapa-epekto sa mga sabi-sabi ng iba because ano lang ang alam nila, ilang portion lang, 'di ba? Ilang percent lang ang pagkakakilala nila sa iyo compared sa sarili mo. Kaya believe in yourself, no? Believe in yourself and don't believe kung ano man namang sinasabi nila because ikaw lang ang tanging nakakakilala sa inyong sarili ng lubusan, no? Libra. So, don't allow yourself na ma-intimidate ka ng ibang tao. Okay? Kasi ano ba naman ang alam nila sa'yo? Hindi ba? Konting-konti lang ang alam nila. Siguro kung ano lang ang nakikita nila sa panlabas, yun lang ang alam nila. But, ikaw ang higit na nakakakilala sa inyong sarili. Kaya, wag mo silang paniwalaan. Wag mo silang hayaan na maka-apekto sila sa iyo in a negative way. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang final message ninyo, Libra, ay dare to dream. Think big, make goals, take action, work hard, believe in yourself, and trust God. Parang formula na to eh. Nakakatuwa naman to. Parang ito yung formula na kailangan ninyong sundin sa ngayon. Mangarap ka, mag-isip ka ng bonggang-bongga, ayan, make goals at mag-take action ka, no? Gawin mo ang nararapat mong gawin para matupad mo ang inyong mga pangarap. Gawin mo ang nararapat mong gawin para ma-reach mo ang inyong mga goals. Pagtrabahuan mo, pagsikapan mo, ang higit sa lahat ang kailangan mong gawin, pagtiwalaan mo ang inyong sarili. Pagtiwalaan mo ang inyong mga kakayanan, no? So, Libra, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello ka Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago ka po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Aquarius. Pauna mensahe ninyo ay Queen of Summer. Napakagandang message nito sa inyo kasi may gabay, may mga maraming intuitive messages and nudges siguro ang ipapadala sa inyo dito ng Divine Universe.
no? Kaya very ano kayo ngayon, very intuitive, very sensitive kayo ngayon, on point ngayon ang inyong intuition. Malakas ngayon ang inyong mga psychic abilities, no? Ang power ng psychic abilities ninyo are very strong sa ngayon, kaya take advantage of that, Aquarius, no? Gamitin ninyo yan para sa ikakabuti ninyo. Gamitin ninyo yan para sa ikakaganda ng inyong sitwasyon, ano? Pakinggan ninyo ang mga ang mga gabay na pinapadala sa inyo ng Divine Universe sa ngayon. Follow what your intuition is telling you, trust what you are getting, yung ganon, ano? For others of you naman, Aquarius, maybe you're going to embody the energy of the Queen of Summer, na napaka-loving, napaka-emotional, napaka-intuitive, napaka-compassionate, no, napaka-generous and helpful. So, maaring ganun kayo sa ngayon, Aquarius. Ganun siguro ngayon ang mararamdaman ninyo, that you're going to extend your help sa kahit kanino man. Kung ano man ang klase ng pangangailangan nila, no? Makikinig man sa kanila, mag-a-advise sa kanila, resources, kung ano kailangan nila, parang bukas palad kayo sa ngayon na magbigay, no, ng kung ano ang meron kayo. So, good luck po. We have 9 of Winter. Ayan. So, ang iba naman sa inyo dito, iba naman ang sitwasyon. Maaring you are in a position naman ngayon na nai-stress kayo. Maaring ang sitwasyon ninyo ngayon, napapagod na kayo sa kakaisip, napapagod na kayo sa problema, maaring ganon. Maari din na yung problemang ito ay hindi pa rin naman existing. Maaring ganon, nag-overthink lang siguro kayo, nag-overanalyze lang kayo siguro, Aquarius, no? Maari yung iba sa inyo dito, talagang sobra na ang, alam mo yun, yung pag-iisip ninyo, sobra na yung problema ninyo, kaya to the extent na siguro hindi na kayo nakakatulog, hindi na kayo nakakakain ng maayos, yung ganon, because sobrang stressed out na kayo. So, maaaring may ganong sitwasyon ng iba sa inyo dito, Aquarius, no? But, alalahanin din po ninyo ang inyong sarili, ha? Alalahanin din po ninyo ang inyong kalusugan, dahil kung stressed out na kayo, nako, hindi yan makakatulong sa inyong sitwasyon. Mas lalo kayong maguguluhan, mas lalo kayong sasakit ang ulo, no? Kasi yung stress natin, ako, that has a great impact sa ating psychological health, no? Kaya, ano kayo dyan, pagsikapan ninyo na maging mas maayos, mas kalmado kayo, para nang sa gayon, mas makapag-isip kayo ng maayos, mas makapag-concentrate kayo sa kung ano ang nararapat ninyong gawin. And of course, negative thoughts, not helping at all. The more na mag-dwell on kayo sa problema, the more na mas iniisip ninyo ang problema itself, mas dadami yung mga negative thoughts ninyo dyan. Mas manganganak pa yung problema na yan, ano? Kaya mas magandang mag-isip tayo kung alam nyo na kung ano ang problema. So ngayon, ang isipin na natin ngayon, anong magagawa natin para makaalis tayo sa problemang yan? Anong magagawa natin para masolusyonan ng problema? No? Rather than thinking sa problema itself. No? Kasi hindi tayo makakausad dyan, hindi tayo makakaalis sa sitwasyon na yan. Nandyan lang tayo sa problema mismo. So, dapat, pag alam na ang problema, gawa na tayo ng paraan. Mag-isip tayo, paano tayo makakalabas sa sitwasyon na ito. Para mabago na ang inyong sitwasyon. Para gumanda na muli ang inyong sitwasyon. Ano? Nang sa gayon, matanggal na yung stress ninyo, mapangalagaan na ninyo ng mas mabuti ang inyong sarili. Okay? Kasi pag stressed out tayo, nako, ang dami ng nanganganak yan eh. Nagkakaroon tayo ng mga sakit ng ulo, sakit ng tiyan, nagkaka-acid reflux na. Kasi 'di ba yung stress nagkukos din yan ng pananakit ng tiyan. Kaya iwasan natin na ma-stress tayo as much as possible. Mag-isip tayo na i-transmute agad natin yung mga negative thoughts natin, negative emotions into positivity. Para nang sa gayon, mas ma-excite tayo, no?
ma-excite ang mararamdaman natin na masolusyonan natin ang problema. Mas mag-iisip tayo ng kung ano ang pwede nating maging solusyon, anong gagawin natin para ma-solve natin ang problema natin sa ngayon, ano? Ganun na lang tayo as much as possible, ano, Aquarius. But of course, you know, gamitin ninyo ang inyong sariling judgment and discernment dyan sa sitwasyon na yan. Kung ano sa tingin ninyo ang kaya ninyong gawin, ang mas ramdam ninyo na makakabuti sa inyong sitwasyon, yun ang gawin ninyo. Okay? So, what else? We have Prince of Spring. Ayan, bibilis na ang lahat dito, Aquarius. Ay, dalawa pala sila. Sabi ko, parang ang kapal. Sorry naman. So, Prince of Spring, isa pa ninyong mensahe dito, no? Bibilis na ang lahat, no? Para magkakaroon din kayo dito ng energy shift. Maaring dito, siguro meron dito makakapag-advise sa inyo, no? Maaring meron ditong magbibigay sa inyo ng advice. Maaring din na marirealize ninyo siguro din, no? By yourself na you need to take action. No, you need to take action. You can't stay there sa problema itself, no? But you need to take action. You need to keep moving para nang sa gayon, hindi kayo ma-stuck sa sitwasyon na to. Hindi kayo ma-stuck dito sa pag-iisip ng problema ninyo, no? So, there could be, a change of direction na tatahakin kayo. Instead of sitting down, instead of umiyak, instead of mag-isip, no? You are going to get on your feet and you're going to take action at gagawa kayo dito ng paraan na, no? Kung paano kayo kung paano ninyo masusolve ang inyong problema. So, this is really a good decision na gagawin ninyo dito na magte-take action na kayo, no? We have Dove Spring. Ayan. So, may decision na dito siguro na gagawin kayo, no? You're going to make a decision now. Maaari yung action na gagawin ninyo dito is mag-decision na kayo na, okay, this is enough. Tapos na ang pag-iisip, pag-iikot-ikot ng isip ninyo sa problema itself. And I'm going to decide na ngayon. I'm going to take action. I'm going to reach out to people na makakatulong sa akin kung paano ko to i-handle, kung ano ang gagawin ko, ano ang kakailanganin ko para masolve ang problema ko, no? So, parang may ganong ganap dito. Maring din ito, parang siguro may lalapitan kayo dito na someone, no, nahihingian ninyo ng tulong because may nakikita kong partnership din dito, no? So, maybe you're going to ask someone for help and maybe that person is also going to support you all the way para masolve ninyo ang inyong problema. So, good for you. So, final message ni Aquarius. Nobody's life is perfect. When you're going through tough times, keep on going. It's brighter ahead. Yeah, that's true. Diba yung mga problema na yan, yung mga challenges na yan sa buhay natin, ano lang yan yung parang preparation lang yan para doon sa mas magandang sitwasyon na parating sa buhay natin. Kaya wag kayong sumuko, no? Kung may mga problema, obstacles, wag kayong sumuko, no? Continue to persevere, continue to tread on that path dahil normal lang yan, parte yan ng buhay natin, 'di ba? Walang perfect journey, walang perfect life. Lagi at laging merong mga life's hiccups na ma-experience tayo along the way. Pero yan din is to spice up our lives, hindi ba? Yung mga challenges na yan din ang nagtuturo sa atin. Those are the best teachers din, di ba? Tinitrain tayo na matuto tayong magpakatatag, matuto tayong maging resilient, natututo tayong maging mapagdiskarte, di ba? Nilalabas din yan ang best sa atin, yung mga challenges sa buhay na yan. Kaya that is also a blessing sa buhay natin. Diyan nahuhon ang mga galing natin, diyan tayo humuhugot din, no? Or diyan ang gagaling ang mga learnings natin kung paano tayo lumaban talaga sa buhay. So, good luck Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.